minsan nga nahihiya na lang ako kasi parang ako na lang talaga yung pinakamalakas na boses sa bahay. So, syempre, di mo may iwasan ng magkainitan ng ulo, ganyan. Pag nagtatampo na, lalapitan mo na. Sabihan mo na ng I love you. Yan. Tagal. Always say I love you. Yan. Pinapractice na. God is love. Ang sarap kaya masabihan ng I love you. Love you. I love you. Hello guys! We're here at T-Holic and we are celebrating our first year anniversary as wedded couple. And ano naman ang masasabi mo, love, sa first year anniversary natin, buong year na nagkasama tayo? Isa lang masasabi ko, Oy. Napakabuti ni Lord. So, paano mo naman Goodness nasabi of God. na mabuti si Lord? Kasi binigyan niya ako ng isang kasama. Siyempre, ikaw ay gift sa akin ni Lord. Yan. Yun ang simula nung una, yun yung sinabi ko sa iyo. Ikaw ay gift sa akin ni Lord. And I will forever treasure my gift. The gift na binigay sa akin. So for me, napakasaya ko kasi on our first year, very visible yung word ni Lord sa amin and yung pagsama ni Lord sa amin at never ever kaming nagkulang sa sa pangailangan, laging nakalaan. Talagang God is our provider. Hindi namin maisip kung paano pin-prepare ni Lord yung lahat on that very magandang, parang akala mo isinulat talaga. May script na pina-follow na kung saan kami, kung anong gagawin namin, ano yung goal namin for our first year. Papasalamat kami kay Lord kasi overflowing talaga yung provision ng Lord at yung yung opportunity na makapag-serve sa Kanya through the YA. YA ministry. Cluster 3. So, very happy kami na part kami ng ganon. Kung ano yung hindi mo pa na-imagine, yun yung ibibigay ni Lord sa'yo. And yun yung talagang binigay sa amin ni Lord. Kasi ang pinaplano lang namin dati, maliit lang na kasal, ganyan. Kung ano lang yung maipon namin, yun lang yung ipanggagastos namin. Pero iba yung binigay ni Lord sa atin. Ito yung hindi namin na-imagine. Higher than our expectation. As in, hindi lang talaga siya higher, pero ibang-iba siya. At ang maganda doon, lahat ng mga mahal natin sa buhay, nakadalo doon, kompleto. Oo naman. Kaya let me just take this opportunity to once again, thank you guys sa lahat po ng pumunta, sumuporta sa wedding namin last year. Thank you so much, lalo-lalo na sa mga ninong at ninang, sa parents namin, syempre, kay mami at daddy at kay mama at papa, syempre, malaki yung pasasalamat namin sa kanila, sa inyo. Yeah. Yes. Sa akin naman siguro, on the Memory. second question, memory, most memorable is, nung pumunta kami sa May Taal Lake. Kasi hindi namin ini-expect yung dadaanan namin. So akala namin is, pupunta lang kami doon with si Almera. Hindi namin inakalang ganun pala yung ruta doon. So, wala lang, chill-chill lang kami. And during that time, talagang submerged tayo sa worship because may pinagpipray tayo that time. So, while we are driving, nag-worship kami, nag-pray kami. And nung pauwi na kami from our destination, so, napaka-ano lang. Kailangan siya. So, I was sharing kanina. So, pauwi na kami from our destination. Hindi namin nakalain na yun pala yung kadelikado yung dadaanan namin. So, bukod sa wala kaming kasalubong na mga sasakyan, kasi parang akalain mo talaga na motor na lang yung pwedeng dumaan, no? So, napakadelikado kasi nakita namin yung daan, yung ilalim na lupa niya, wala nang nagsusupport doon. So, dinaanan namin yun. So, it was very memorable to me in a way na
sobrang unexpected na Lord. Uphill. Walang signal doon. So, wala din kami pwedeng matawagan in case na may mangyari. Pero, nandun naman yung protection ni Lord. So, Meron akong naisip mm, na memory. Since nasa bahay tayo palagi, ang memory na naalala ko, pag mag-morning watch, gusto ko yung yung ni-explain mo yung bawat chapter. Tapos nakikinig talaga ako kasi natututo din ako talaga dun. wow. Sa natin, sa morning watch. Ako din naman eh. Dami ko natututunan. Pag nag-read ka talaga ng word ni Lord. Especially if, kasal na kayo, di ba? Kailangan talaga ng guidance ni Lord. Kung ano na, what's next. Kasi hindi magtatapos yon sa sabi nga yung happily ever after, hindi siya nagtatapos sa kasal. So, merong purpose si Lord. Bakit kayo pinag-join? Or saan na ba yung next na tatahakin natin? What's next after that? So, kailangan isip talaga natin yung leading ng Lord. Kasi Word kung na wala yun, wala ding mangyayari sa relationship niyo. So, kaya yan yung isa sa mga tips siguro namin is both of you should read the word together and meditate on it. Pag-uusapan talaga ninyo kung ano yung nakuha ninyo sa ninyong revelation from the Word of God. Kasi dun mapipiga yung sinasabi ni Lord sa inyo. So yun. Tapos pag araw-araw na ginagawa yon, everyday nare-refresh yung mind mo sa word ni Lord. Lagi siyang fresh sa mind mo. Lagi mo siyang maalala. Ano naman yung mga ginagawa ko na na-appreciate? That's a really nice question. At baka abutin tayo ng umaga. Totoo kasi si Lab. He's a gentle person. And he's very loving and caring. At sweet siya in his ways. So, syempre, dahil nga nasanay akong independent woman. So, syempre, diba, NBS from NBS. Tapos, to meeting, finally, the love of my life. Syempre, hindi ganun kadali yun na mag-a-adjust ka agad on the day one. Na kaya mo, syempre, minsan, parang isipin mo, parang kaya mo lahat. Pero, one thing that I really love about him is, lagi niya ako tinutulungan sa errands, kung paano i-work out yung things na in a way na gusto kong mangyari. At the same time, gusto din naman niya nagjo-join yung ideas namin. So, turned out na it's beautiful. Tapos kapag may mga plans ahead, siya yung laging nangunguna. Nagli-lead talaga siya sa akin sa mga plano. So ako na lang yung nag-fill in. Kasi doon naman yung strength ko, yung pag-fill ng mga filler episodes. So isa pa, siguro sa top, bukod doon sa he's loving, he's caring, he's very gentle. Kapag meron kaming, sabihin na natin, minsan ng mga discussion when it comes to syempre iba yung perspective niya, iba din yung perspective ko minsan. So hindi all the time same yung wavelength nyo. So dahil sa environment na kinalakihan nyo, talagang medyo magkaiba yung outlook nyo sa bagay na yun. Pero what's good thing about him is he's very hindi siya yung aggressive when it comes to pinpointing kung ano yung ayaw niya, kung ano yung na-offend siya sa part na to. Hindi siya ganun, hindi siya aggressive like that. So lagi siyang nakahinahon, lower tone lagi. So minsan nga nahihiya na lang ako kasi parang ako na lang talaga yung pinakamalakas na boses sa bahay. It's okay, Gagi.
mahinahon siya, guys. Kapag napipinpoint siya ng na-offend siya, never niya ako pinagsalitaan ng higher tone. Lagi siyang nandun yung consideration niya na love na love niya ako, kaya na-feel ko yun. Ayun, siguro yun yung top na super tight ko about his trait. So, ayun, ikaw naman Abby. Ako, pinaka na-appreciate ko talaga sa'yo is yung pagiging maalaga mo sa akin. Talagang alaga ako ni Koki. Alaga ako niyan. Pag pinagpapawisan na ako, may bimpo na ako sa likod niya. Pawisin kasi. person. Pawisin ako. And minsan pag natutuyuan ng pawis, sisipunin, mahihiga sa banig ng karamdaman. Talagang alaga ako niya. Medyo, Alagang-alaga. ano kasi siya, madali siyang sipunin. Kaya, halaga yun, yung pagdating sa mga piniprevent talaga namin na magkasakit kami. Kaya nag-exercise na nga kami, diba? Ultimo sa inom ng gamot, makailang oras na, inom ng tubig, yan, lahat yan, talagang alaga ako ng aking love. And, hindi ako ginugutom. Halata naman pala. Talagang, laging, pag mag-work na, hindi dapat gutom. Talagang, kakain ako ng napakasarap na mga niluluto. Yun. Tapos, yung pagiging mo rin, decisive sa mga bagay. Magaling sa decision making. Si Lord lang. Learn lang. Ano yung mga learnings mo for this past year? Okay. Sa akin, ang natutunan ko ngayon sa ating first anniversary is, syempre, sa buong year na yan, unti-unti natin nakikilala din ang isa't isa, di ba? So, lumalabas din yung mga indifferences. Tama ba yung word? Differences. Differences na pala. Indifferences. Ano ba yun? Indifferences. Basta yun, yung mga difference, yan, lalabas yun dyan. So, syempre, di mo may iwasan ng magkainitan ng ulo, ganyan. So, syempre, mapahabain mo yung iyong pasensya. And always forgive each other. Diba? Yun naman eh. Dapat susuyuin mo na. Pag nagtatampo na, susuyuin mo. Pag nagtatampo na, lalapitan mo na. Sabihan mo na ng I love you. Yan. I love you, eh? Yan, gano'n. Tapos pag nag-I love you na siya, yun na yun, okay na yun. Talagang natapos na ang Episode. episodes. Yan. Episode. Siguro dun sa sinabi mo din, syempre, pahabain yung pasensya. Yan. So, hindi lang naman yon sa isang tao. So, both of you, or talagang both of us, should stretch our patience for each other. Kasi, tama yun, sinasabi niya, sinasabi mo lang na, marami pa tayong, di ba, along the way, mas makikilala natin yung sarili natin at yung isa't isa. Kasi hindi naman natin masasabi na kung ano tayo ngayon is for in the future, ganun, di ba? So, si Lord lang yung constant. So, kapag nandun na tayo sa point na sabi mo nga na nagkakaroon ng discussion kasi magkaiba yung outlook or yung perspective, nandun yung pasensya, nandun yung understanding sa isa't isa na iba yung perspective niya. So, saan kami mag-meet? So, dapat open
open kayo. Natutunan ko na dapat maging open kayo kung saan kayo magmi-meet both. Kasi kung ipaglalaban niyo both yung gusto niyo, talagang walang mananalo. Kasi yung isa, ma-hurt, yung isa lang yung matutuwa. Pero pag nag-meet kayo halfway, di ba? Para kayong masaya. And sigurado naman na merong halfway na resolution. Kasi si Lord naman yung tuturo niya sa atin. So, yun din isa sa mga natutunan ko that while we are on this journey, i-couple, hindi pwede yung wala yung salita ng Lord. Kasi Amen. yan yung guide namin. Yan yung guide natin. Talaga. Kung ano ba yung gusto ni Lord. Kung ano ba yung maganda na gawin yung parang godly response dun sa situation na meron tayo. So, mahirap man yan, madali, maganda or pangit, lahat ng solusyon, kung nakabase yan or galing yan sa Lord, siguradong maganda ang ending. Di ba? Amen. Ikaw, Tama ano yun, pa? ha? Tama yun. Always appreciate each other. Yan. Siyempre, yung ginagawa sa'yo ng asawa mo, effort niya yan eh. Di ba? Yung mga kahit mga simpleng mga bagay lang. Di ba? Pagbibigay sa'yo ng tubig, pagpapat sa'yo ng likod, habang napapagod ka na sa work, ganyan. Importante yung I-appreciate mo. alam mo yung language, love language ng Yan. partner mo. Yan. Kasi doon mo sila mamimit, yan yung kiliti nila. So kami meron kaming may mga moments na gano'n na ano yung na-appreciate mo sa akin today, ganyan. Yeah. Ano yung mga nagagawa ko na gusto mo. Yan. Meron Tsaka kami always yan. mo, i-check mo din. Halimbawa, ano yung nagawa mong mali, ano yung mga kinainisan mo sa akin, yan, yung dapat open communication. Yes. Sasabihin nyo sa isa't isa para malinaw. Hindi nagkikinkim ng That's true. nagpapatong-patong. Dapat Yes. pag-uusapan nyo. Malit na bagay pa lang, i-open na para hindi na sasabog. Diba? So yan yung isa sa mga advices na narinig din namin sa mga seminars, sa mga parents namin. So maliit na bagay pa lang, maliit na issue pa lang, wag nang palakihin. I-open ito sa partner ninyo or i-open natin sa partners natin. Pag-usapan, ano yung solusyon. So, yun naman talaga. So, tama yan. Dapat matapos yun. Hindi na yun yung magbabalik-balik. Yan, dapat matatapos yun. So, ako naman, isa pa sa mga na-realize ko during the first year is, ayokong maniwala na sabi ng iba is, sa first 3 years lang yan. Or sa first 3 years lang siya. Kilig-kilig. Oo, yung masaya kayo, yung kilig-kilig kayo, pero parang pag mga medyo matatagal na, medyo nakokornihan na kayo, or mapapagod na kayo sa mga cheesy words and everything. Pero hindi ako naniniwala doon. Kasi kapag kasama natin si Lord yung nagre-renew ng love natin for each other. Amen. So, very important that our faith, our hearts must be grounded in Christ. Kahit na couples na tayo. Nandun pa rin yung anchor ng heart niyo kay Jesus na siya pa rin yung source ng love ninyo for each other. Kasi hindi mo naman pwedeng i-idolize yung asawa mo, di ba? I mean, your husband or your spouse becoming an idol in your life. So, iba din yun. So, walang makakapag-replace kay Lord. Si Jesus, siya lang talaga yung Panginoon ng buhay natin and ng buhay namin. So, kapag grounded ito, pag-rooted yung personal love namin sa unlimited source of love, hindi kami mawawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Yun. So, therefore, hindi siya yung sinasabi nilang
kilig lang after 3 years, wala na yan. Diba? Yung may mga panahon na darating na magkakaroon kayo ng discussion and disagreements, pero hindi yun doon magtatapos. Bawat problema ay may solusyon. So, doon kami nakafocus din. So, every time na may opportunity na makapag-attend din kami ng mga couple seminar, talagang nilalaanan namin ng time. Kasi, very important yung teachable kayo. Yung teachable kami, we want to be teachable as much as we can, especially when it comes to the Word of God. So, ayun, every day magre-renew yun kasi yung source ng pag-ibig natin is Lord. And He is unlimited. Hindi siya nauubos. Kaya, His mercy, His love is new every morning. So, yun. Yun yung isa sa mga na-realize ko. So, I want to, pag dumating tayo sa panahon na matanda na tayo, yan, ikaw pa rin ang aking love cookie. At tatawagin pa rin kitang cookie. I love you, Cookie. I love you too. Yan. Huwag kayong makringe kapag sinasabihan niyo yung asawa niyo ng I love you kahit na matagal na. Always say, I love you. Yan. Pinapractice na namin. God is love. Yes, pinapractice namin yan. Kasi hindi kami magsasawang magsabi ng I love you. Tama na pinapakita mo yung I love you mo. Tama, di ba? Pero mas maganda kung sinasabi mo na, ginagawa mo pa. yung salitang I love you. Ano talaga? Di ba lang? Ganun talaga. Kasi dati, parang dapat pakita mo, ganyan-ganyan. Pero dapat, sasabihin mo din. Tsaka ang sarap kaya masabihin ng I love you. I love you. I love you. Nakailang I love I you. love you. But anyway, yun lang siguro yung for our first year. Yun yung mga realizations. Yun yung mga nilulook forward namin. Kasi forever na kasama na ninyo ang isa't isa. Kasama ko na si Cokie. Yes. So, Yes, please. hanggang sa magkaroon kami ng family, ng children, and the children of our children. Yan yung nilulook forward namin. Even to our our children, magsiserve din kay Lord. So, like we always say, yung word ni Lord sa amin, as for me, And my house, we will serve the Lord. So, yun lang guys. And sana naaliw naman kayo sa video na to. Yun lang, guys. By the way, take out na lang to. Take out na lang. So, ayun. See you on our next anniversary.